Kaya kami po dito sa RMM, Miss Labis, na nagpapasalamat sa iyo dahil mahal na mahal niyo kami dito sa RMM. Oh, thank you, thank you. Alam nyo, nanggaling ako sa Davao nung isang linggo at ang isang lumabas sa ating mga focus group, ang hinahanap raw ng mga taong bayan, hindi lang yung mga malalaking project kagaya nung Cotabato City up to Zamboanga del Sur, which is a major project, pero ang hinahanap nila yung community-based projects din. Kaya itong water system, importante. Barangay, yes, Paisa, you wanted to add something? Ma'am, we are, in behalf of my district, we are now extending our heartfelt thanks for the help, especially at present, for the 20 million for the reblocking of Marawi to Sagyaran. Yes, that is 20 million. Yes, to be bidded soon. And the 30 million for reblocking again in Marawi Masyo. To be bidded also. Ayun, kailan kayo matatapos yun para mapunta na ako ng Masyo at hindi ako kakain ng durian bago pumunta doon. And then ma'am, your 45 million for the... Isang buong durian kasing kinain ko eh. Another ngayon, 45 million, one slice na lang kinakain ko. Saka ma'am, yung 45 million for the opening of Kapay to Taguluan, so we can go from Marawi to Bukidnon to Davao and General Santos, ma'am. Thank you very much, ma'am. Ma'am, meron po kayong nakalimutan kung saan po humingi po kami ng 100 million na pang-repair or rehabilitation sa Marawi Iligan Road. Maliban po sa mga reblocking. Hindi po yung kasama sa yung reblocking na sinasabi niyo po, ma'am. Ito po yung binigay niyo, mga 100 million pag-repair ng riprap. Pag-riprap ng Marawi, 100 million. And ang status po niya, we have 34% na ho yung accomplishment. Good. Para kasi ganda ng Hong Kong, yung mga tabi ng bundok. Yes. Madam President, let me redirect the questions to other important matters. Yes. As far as peace initiative is concerned. Yes. Has your administration drawn an acceptable and viable roadmap that would appease both the secessionist MILF and the communist insurgents, thereby establishing lasting peace in Mindanao during your term? Meron tayong bagong presidential advisor on the peace process. So, nandun sa kanya yung overall roadmap. So, let us ask Secretary Annabel Abaya, introduction to the people of Lanao del Sur. Yung roadmap, lalo na Bel yung roadmap with the communist insurgency dahil marami tayong maikukwento tungkol doon sa MILF talks. Kasi up to date ang mga tao dito. Pero meron din kasi tayong meron din tayo kasi NPA dito sa Mindanao. Siguro po para mas maintindihan natin ang gusto. Karaniwan po pag sinasabi ang pangmatagalan at malalim na kapayapaan, ang iniisip natin lagi ay yun lamang mga armadong rebelde. Pero kung gusto po natin itong tunay na maging malalim, kailangan pag-isipan natin yung pangangailangan ng buong Mindanao. So ang approach po natin ngayon ay comprehensive at saka holistic. Ang hinitinignan po natin ay yung alamin natin anong pangangailangan ng lahat ng tao. So, kailangan na maraming konsultasyon, maraming social engagement, dialogues, yung authentic dialogues para malaman at mapagsama-sama natin ang pangangailangan ng lahat ng tao. Sapagkat kung isipin lamang po natin ang mga rebelde, paano naman po yung mga pangangailangan ng karaniwang mga tao. So yun po kailangan natin ipagsama-sama. At saka ako naman ay nasisiyahan sa panig naman ng ating peace talk sa MILF ay mukhang malapit na tayong mag-resume talaga ng formal peace talks dahil nagkasunduan na yung dalawang panig tungkol sa international contact group. Yung mga ibang mga bansa or ibang mga NGO na gustong tumulong magbigay ng payo. At saka nagkaroon na rin ng kasunduan tungkol sa kung paano natin asikasuhin o poproteksyonan yung mga evacuees. Yes. So, gaya ng sabi ni Secretary Abaya, si Ambassador Segis ay pinalibot ko sa Mindanao para magkaroon ng konsultasyon para pag-upo naman niya, kaharap yung mga MILF, dala niya yung damdamin ng karaniwang mamamayan ng Mindanao.
Ma'am, siguro po maidagdag ko din na habang iniintindi natin ang MILF, yun pong MNLF naman, yung 1996 peace agreement, yun po ay rine-review para po mapahusay pa yung part 2 ng tinatawag na agreement. Isa doon sa kasunduan ng 1996 ay yung regional police force. Kaya gumawa ako ng executive order, dinevolve ko na sa ARM yung supervision and control sa regional police force, di ba, Salvi? Yes. Your Excellency, maraming salamat sa very rare opportunity for having a one-on-one interview with you and with other high-ranking officials. And please, your final statement, Madam President, to the people of Lanao del Sur. Okay. Bakit ba halos linggo-linggo nandito ako sa Mindanao? Dahil, unless we come to terms with Mindanao, we will never achieve our greatness as a nation. Gaya nung nangyari sa Amerika, hindi sila naging dakilang bansa kagaya ng kung ano sila ngayon until they overcame the, racial prejudice at yung inequity na nasa kanilang kasaysayan. So, ganun din tayo. At paano natin gagawin ito? How do we come to terms with Mindanao? Meron akong tatlong prinsipyo na para sinisisikap kong sundin. Una sa lahat, ang unang prinsipyo ay dapat ang ating pangmatagalang layunin ay kapayapaan at kaunlaran na dapat magkasama. Ikalawa, ang ating gabay ay yung konstitusyon. Tayo ay isang bansa lamang at hindi pwede tayo magwatak-watak bilang bansa. At pangatlo, ang ating lipunan ay multi-ethnic. Hindi lang isang klaseng kultura ang atin. At kung tayo ay multi-ethnic society, dapat may social justice para sa lahat at dapat institutionalized ang accommodation ng mga ethnic traditions. Kasi Christian man o Muslim, Tisoy o Chinese, Tagalog, Cebuano, lahat tayo Filipino. So we have a very rich and varied heritage as a nation. Itong heritage ng Lake Lanao, itong kagandahan dito, yung kagandahan ng kultura. Bakit mas maganda ang Lake Lanao sa Lake Geneva? Siguro na yung mga nasa kapaligiran, the beautiful mosques and all of this, they have to be accommodated. And importante na yung kapayapaan ay kasama ng kaunlaran. Because the problem of war in Mindanao has been rooted in economic exclusion at dapat tanggalin natin yun. So yun ang aking mensahe at sana lahat ng mga taga Mindanao ay kasama dito sa ating layuning ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. Salamat. Thank you. Thank you. Thank you, Mayor.